Napalabas ni Natsu ang malakas na kapangyarihan upang labanan ng Iron Dragon. Kaya nang sumugod ito ay naihagis ng bida sa pader si Gajil, saka sinundan ng malakas na suntok at isa pang suntok sa mukha na nagpatalsik dito, tapos sinipa pa ito ng malakas ng Fire Dragon Slayer. Nagtataka sila Lucy at Happy dahil ngayon lang nila nakitang ganito kalakas si Natsu. Muli na namang nagsabayan ng atake ang dalawa subalit naglabas bigla ng Sword of the Iron Dragon ang kalaban na parang isang chainsaw. Kaya sa pagsugod ni Gajil ay nawawasak nito ang sahig at walang magawa si Natsu kundi ang umilag sa mga atake nito. Sunod ay gumamit ng mahika si Gajil upang maging kasing tigas ng Iron Dragon ang katawan saka nito sinuntok ng napakalakas ang bida na tumalsik sa pader. Dahilan para ma-injury ang braso nito. Ngunit nagpatuloy sa pagsuntok ang kalaban at sinipa pa ang bida. Nang sumuntok ang Salamander ay baliwala sa Iron Dragon at siya pa ang nasaktan. Kaya gumamit ang bida ng Fire Dragon's Roar pero sinabayan din ito ng Iron Dragon na nagdulot ng pagyanig sa paligid. Napinsala nito ang bida ngunit pati si Gajil ay nag-crack din ng armor. Saka lalong pinalabas ng dalawa ang kapangyarihan ng mga dragon. Samantala sa labas ay nagkaroon ng bilog na shadow na winasak ang kanilang guild house habang nagsabayan na naman ng suntok ang dalawang Dragon Slayer saka lumipad sa kalangitan at doon nagsuntukan ng napakabilis. Dahil sa sobrang bilis ay hindi sila makita ng mga kasama sa ibaba. Kalaunan ay nanghihina na ang dalawa dahil sa mabilis na labanan. Ngunit kumain ng bakal ang Iron Dragon kaya nabawi na nito kagad ang lakas. At pinaulan na nito ng mga atake ang Salamander. Nag-iisip si Lucy kung paano matutulungan ng bida pero nawala niya pala ang mga susi ng atakihin ni Juvia. At ang susing natira ay ang pabuya mula sa S-rank mission na kanilang ginawa pero wala pa siyang kontrata dito. Tuluyan nang winasak ang kanilang guild house ng malaking anino. Saka ginamit ni Lucy ang susi ni Sagittarius at lumabas ang spirit na nakasuot ng kabayo. Muling sumugod ang Salamander subalit hindi nasaktan si Gajil kaya siya pa ang tinapos nito. Saka nakita niya sa ibaba na nawasak na ang kanilang guild. Kaya naalala niya ang mga childhood memories sa Fairy Tail Guild House. Kung saan naging tutor niya pa si Erza upang matuto siyang magbasa at magsulat. Dahil sa nangyari ay hindi pa rin sumusuko si Natsu ngunit pinatalsik lang siya ng Iron Dragon. Kalaunan ay inatake ni Sagittarius ang mga makina upang magkaroon ng apoy. Kaya nagkaroon ng pagkain ng Salamander at nabawi na rin ang kanyang lakas. Dahil dito ay nasa lag at napatalsik niya ang Iron Dragon Slayer. Ngunit umatake ito ng Iron Dragon's Roar kaso wala itong kwenta sa Salamander. Galit na si Natsu ngunit nauna pang sumugod si Gajil subalit pinaulanan siya ng suntok ng bida ng napakatagal hanggang sa mapatalsik ito. Saka tuluyan na siyang tinapos ng Salamander na nakita ng mga kasama sa ibaba. Subalit nagawa man niyang manalo ay naubos na rin ang kanyang lakas. Samantala kalaban pa rin ni Erza si Jose. Napatuloy na inaatake ang Magic Knight ngunit nakakailag sa mga ito. Nang umatake si Erza ay naglaho ito bigla. Saka sinabing noon ay sila ang nangungunang guild pero dahil kina Erza, Laxus at Mist Ogan ay nasapawan sila ng Fairy Tail. Nainis si Erza at pinaghihiwa niya ito subalit napakagaling umilag. At si Erza pa ang nahuli nito ng salamangka. At gamit ang isang kamay ay tatapusin na siya nito sa kanais daw ipakita ni Jose sa buong Fairy Tail Guild ang ginagawa niya sa Magic Knight upang mapasuko ang mga ito. Subalit sa tamang pagkakataon ay nailigtas si Erza dahil dumating na pala si Makarov. Kaya naghanda ang dalawang master upang magsagupaan gamit ang nakakatakot na magical power nila. Naramdaman ni Polochka na natatakot ang buong paligid dahil sa kapangyarihan ng dalawang guild master kaya ayaw niya daw sa mga tao. Nang makita niyang nandoon pala si Mist Ogan kaya nalaman ni Polochka na ito pala ang nangolekta ng kapangyarihan ng master kaya gumaling kaagad. Saka nilipad ang mga bandera ng Phantom Lord dahil mag-isa pala nitong tinapos ang mga sangay ng Kalabang Guild. Nagsimula nang umatake si Jose ngunit nasa lag ito ni Makarov. Tapos umalis na ang mga bata niya dahil magiging sagabal lang sila sa laban. At dahil sa kapangyarihan ng dalawa ay nagwawala ang dagat at ang kalangitan pati na ang lupa dahil sa patuloy na sagupaan ng kapangyarihan ng dalawang master subalit sa muling pag-atake ni Jose ay tinamaan na nito si Makarov na sumabog ng napakalakas. Pero nakaligtas pa rin at siya naman ang umatake. Naramdaman ni Natsu na kapangyarihan ito ng kanilang master. Saka nagbabala si Makarov na magmakaawa bago pa siya nito hatulan. Subalit hindi natakot si Jose at ito pa ang unang umatake kaso walang kwenta ang kanyang mahika laban sa napakatinding fairy law ni Makarov na pinakamalakas na spell ng Fairy Tail Guild, kaya naglalaho na rin ang mga shadow sa labas at maging ang kalangitan ay nagbigay galang sa lakas ng kapangyarihan. Dahil dito ay napakatinding takot ang naramdaman ni Jose dahil hindi pala siya tinuluyan subalit nandito na naman si Arya na nais tanggalin ang magic power ng matanda ngunit sinapok lang siya nito na parang ipis kaya ang Fairy Tail ang nagwagi sa digmaan ng mga guild.
Samantala nag-aabang lang sa malayo sila Mist Ogan at Laxes. Tinatanong ni Natsu kung saan natutunan ni Gajil ang kapangyarihan nito. Sagot ni Gajil na natutunan niya daw ito sa tunay na Iron Dragon pero bigla na lang din daw itong naglaho. At nalaman pa ng dalawa na sabay palang naglaho ang Fire Dragon at ang Iron Dragon. Dahil sa nawasak na guild house ay sinisisi ni Lucy ang sarili pero wala sa kanilang guild ang iniisip na kasalanan niya ito kaya tuluyan na siyang napaiyak. Isang linggo na ang nakalipas ay sinimulan na nilang gumawa ng panibagong guild house. Subalit hindi madali ang kanilang pinagdaanan dahil hinuli din sila ng mga militar upang araw-araw silang tanungin tungkol sa mga tunay na nangyari. At habang nagtatrabaho ay nag-aaway na naman ang dalawa kaya pinagalitan sila ni Erza. Maging ang master nila ay tumutulong sa paggawa dahil mas malaki ng guild house ang kanilang gagawin. Saka pinakita ni Mira ang drawing na kalalabasan daw ng guild ngunit tinawag itong walang kwenta nila Gray kaya nagtampo ang dalaga dahil siya pala ang nagdrawing nito. Kalaunan ay may nagbigay kay Gray ng isang lunchbox na nagmula pala kay Juvia. Nang makita ito ni Erza ay ito pa ang unang tumikim, samantala na imagine naman ni Juvia na nagpo-propose sa kanya si Gray. Nahanap ni Loki ang mga susi ni Lucy pero ipinapaabot niya na lang ito sa dalaga. Dahil meron pala itong pinagdadaanan subalit siya lang ang nakakaalam. Kalaunan ay nagtungo sila sa bahay ni Lucy ngunit hindi nila ito mahanap. Kaya tinignan na lang nila ang mga underwear ng dalaga. Nang makita nila ang mga sulat ni Lucy na para sa nanay nito, nakita din ni Erza ang sulat ni Lucy na nagpapaalam. Samantala nasa tren na pala ang dalaga. Habang naaalala nito nung ginawa niya ng pagkain ng ama pero tinapon lang ito. Nang makauwi si Lucy ay binati siya ng mga katulong at hindi matapos-tapos ang napakaraming tanong sa kanya. Saka dumating ang isang katulong dahil ipinatawag siya ng ama. Kaya inayusan muna siya ng mga katulong saka nagtungo sa kanyang ama na sinasabing kung hindi pa siya bumalik ay patuloy nitong sisirain ang fairy tale. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang ama dahil nais pala siya nitong ipakasal sa anak ng kapwa negosyante upang mas yumaman sila. Ngunit nagtungo lang pala dito si Lucy upang personal na sabihing tumatanggi siya sa pagiging manipulative ng ama. At nagbanta pa siya sa ama na kung gagalawin muli ang fairy tale ay mapipilitan silang tapusin ito. Sa kanya tuluyang tinalikuran ng kayamanan ng kanyang angkan. Tapos nagtungo siya sa libingan ng kanyang ina kung saan pinuntahan siya ng mga kaibigan na tunay na nagmamahal sa kanya. Akala ni Gray ay isang bayan ang kanilang pinuntahan, giit ni Lucy na hardin lang nila ito hanggang sa mga bundok kaya nalaman ng mga kasama na napakayaman pala talaga ng pamilya ni Lucy. Saka napagpasyahan ni Lucy na habang buhay ng maging miyembro ng fairy tale. Samantala sa council ay mahimbing ang tulog ni Makarov kahit nasa kalagitnaan ng paglilitis. Dahil kay Yajima ay umayon lahat ng desisyon ng council para sa fairy tale dahil naglaho na ang Phantom Lord at tinanggal na rin si Jose sa 10 Wizard Saints. Saka naalala nila noong mga miyembro pa lang sila ng fairy tale ay kasama nila palagi sila Polochka at Rob. Ngunit ikinabigla din nila ang pagkalas noon ni Rob sa guild. Sa kasamaang palad ay nais ng dalawang kasapi ng council na buwagin na ang fairy tale dahil sa mga kaguluhan. Nagkaroon sila ng temporary counter para sa mga transaksyon upang makagawa na sila ng mga misyon. Nang maalala ni Lucy na siguradong magagalit si Aquarius dahil nahulog niya na naman ang susi ngunit tinukso pa siya ng mga kaibigan. Saka narinig nilang nag-aaway sila Erza at Laxes dahil walang pake si Laxes sa kanilang mga kasamahan. Kaya sumugod si Natsu pero hindi ito tinamaan. Saka nagbanta si Laxes na kapag siya na ang master ng guild ay tatanggalin niya ang mga mahihina at mga kontra sa kanya. Nagtataka si Lucy sa sinasabi nito, giit ni Mira Jane na apo kasi ng master si Laxes. Kalaunan ay nais ni Erza na kumuha na sila ng bagong misyon. Dahil nais niyang gumawa na sila ng permanente nilang team. Ngunit ayaw nila Gray at Natsu pero wala silang magawa. Saka naghanda na sila para gawin ang misyon. Pagsapit ng gabi ay pinag-iisipan ni Makarov na hindi pwedeng maging guild master si Laxes dahil si Raulo ito. Si Miss Togan naman ay palaging wala at si Erza naman ay masyado pang bata. Ngunit dumating ang balita sa kanyang nakasira na naman ang team nila Erza kaya naisip niyang hindi pa talaga siya makakapag-retire. Nababaliw si Lucy dahil mahilig magwala ang mga kasama niya sa team kaya lahat ng pabuya ay napunta lang sa pagpapaayos ng lugar kaya nag-aalala siyang hindi makabayad ng renta. Kaya may nirekomenda si Mira Jane na bagong misyon, kung saan maghahanap sila ng mga manunood gamit ang kanilang mga magic. Ngunit pagdating nila ay sinabi ng lalaki na umalis daw ang lahat ng mga gaganap sa entablado. Nang maisip ni Erza na sila na lang ang gaganap ng mga artista, kaya kagad silang nag-ensayo para sa dula, at pinakalat naman ni Happy ang mga flyers sa buong syudad, habang sila ay nag-aayos ng stage. Saka nagtungo ang kanilang mga tagahanga ng mga salamangkero at mga nakilala nila sa mga nagdaang mga pangyayari. Pagsapit ng araw ng dula ay napakaraming tao ang nagpunta, at nang magsimula ay umawit ng napakaganda si Lyra saka nagpakita si Erza na gumanap bilang prinsipe ngunit
ngunit kinakabahan ito sa dami ng tao. Kaya nang mag-transform ay muntik ng tamaan ng espada ang mga tao. Saka lumabas si Lucy na isang bihag na kailangang iligtas ng prinsipe. Ngunit pipigilan siya ni Gray na gumanap na kontrabida. Kaso sa sobrang kaba ay pinalabas na lang ni Lucy ang orasan para makapagpahinga muna si Erza. Dahil dito ay nagbalik na ang Magic Knight at nagpalabas ng mga espada na ipinangtakot sa kalaban. Sa kaniyaya ng prinsipe ang prinsesa na gumawa ng 30 mga anak kaya naguluhan ang mga tao. Ngunit nagbalik ang kalaban kaso dumating na rin ang malakas na dragon upang maghasik ng lagim. Kaya nagpa siya ang prinsesa na lumaban sa halimaw kaso nabitiwan na ni Happy si Natsu kaya nahulog ito at nasunog ang palda ni Lucy. Tumalo naman si Erza at hiniwa ang damit nito na ikinatuwa ng mga manyak. Ngunit patuloy na nagwala ang dragon tapos lumabas pa si Taurus kahit walang pahintulot. Dahil sa mga nangyari ay nagpatuloy ang kaguluhan hanggang sa mawasak na rin nila ang theater. Subalit natuwa pa ang mga tao dahil astig daw ng nangyaring palabas. Pagkalipas ng isang linggo ay nagkaroon na sila ng maraming tagahanga ngunit napapagod na sila Natsu at Gray sa 3 beses na palabas sa isang araw. Tinalo ni Taurus ang isang kalaban para kay Lucy. Pati ang mga kasama ay pinarusahan ng mga magnanakaw. Ngunit tatakas pa sana ang isa kaya sinipa ng Magic Knight at pinarusahan ng puwet. Kaso nainggit pa dito si Taurus kaya pinabalik na ni Lucy. Kalaunan ay nakita nila si Loki. Ngunit natatakot ito kay Lucy na isang celestial wizard. Dahil maaga silang natapos sa misyon ay nais ni Lucy na mag-relax muna sila sa spa. Kaya nagtungo sila sa spa town upang maglublab sa hot spring. Inaantok na si Gray pero nais pang makipag-pillow fight nila Natsu at Happy. Kaya inatake ng bida si Erza ngunit si Gray ang tinamaan. Nang biglang magkaroon ng mga una na ibinigay pala ni Juvia kaya tinamaan din nito si Natsu sa mukha ngunit nasa lag ito ni Erza. Makikipaglaro na rin daw si Lucy ngunit napakalakas ng bato ng 3. Saka nagpatuloy sila sa paglalaban samantala hindi makabangon ang dalaga. Nang pinalabas ni Lucy si Flo ay nagpanggap pa si Happy na boses nito pero natuklasan din agad ng celestial wizard. Kalaunan ay nagpakita ang mga chick boy na pinipilit siyang isama. Tapos hindi rin siya tinulungan ni Happy. Naramdaman ni Lucy na hindi siya makakilos dahil mga salamangkero pala ang 2 manyak. Mabuti na lang ay niligtas siya ni Loki sa mga ito. Saka kinuha niya ang 2 manyak na mahilig daw mang target ng mga nag-iisang babae. Naisipan naman ni Lucy na yayain ito maglakad-lakad. Nagtungo ang 2 sa isang resto na may chef na mahaba ang ulo. Dito ay tinanong ng dalaga kung bakit natatakot ito sa celestial wizard. Sila Flo at Happy ay natapos ng kumain. Dahil ayaw sumagot ni Loki ay aalis na sana si Lucy pero pinigilan siya nito at niyakap ng mahigpit dahil hindi na daw siya magtatagal. Pero nagpanggap si Loki na isa lang itong joke kaya sinampal siya ng dalaga. Nag-aaway pa rin sila Natsu at Gray kung sino ang nanalo sa kanila sa pillow fight. Nang tinanong nila si Lucy ay natakot sila dahil napakaseryoso nito ngayon. Nagsimula na ngang maglaho si Loki ngunit hinahanap pa rin siya ng mga chicks. Tapos napagkamalan pa ng mga ito na si Lucy ang ipinalit sa kanila ni Loki. Sa public bathhouse ay pinuntahan na naman ni Loki ang celestial wizard at binigyan pa siya ng masarap na maiinom. Saka parang may ipinahihiwatig si Loki tungkol sa kanyang nalalapit na paglaho pero hindi ito nahalata ng dalaga. Pagbalik sa bahay ay pinalabas ni Lucy si Crocs upang itanong kung ano ang karanasan ni Loki sa celestial wizard pero natulog lang ito kaya nainis si Happy. Hanggang sa malaman nito na konektado daw si Loki sa celestial wizard na si Karen Lilica na nawala daw sa isang misyon. Dahil dito ay naalala ni Lucy ang mga sinabi nito. Saka dumating si Gray at sinabing iniwan na daw ni Loki ang fairy tale. Pinaghahanap na si Loki ng mga kaibigan pero hindi matagpuan. Nasa puntod pala ito ni Karen Lilica na nahanap naman ni Lucy dahil nalaman niyang isa palang celestial spirit si Loki at ang tunay nitong pangalan ay Leo. Dahil patay na ang nagmamayari sa kanyang celestial wizard ay kailangan na ring magbalik ni Leo sa mundo ng mga espiritu kundi ay maglalaho siya ng tuluyan. Kaya nais buksan ni Lucy ang lagusan upang makaligtas ito pero ayaw ni Leo dahil pinalayas na daw siya sa kanilang mundo dahil sa paglabag sa isang batas. Dahil siya rin pala ang pumatay kay Karen. Sa nakaraan ay pinagkakaguluhan ng mga lalaki si Karen kaya pinalabas niya si Aris upang ito ang sumama sa boys. Dahil isang malupit na celestial wizard pala si Karen dahil noon ay ipinangsalag din ito si Aris sa atake ng kalaban kaya pinagalitan siya ng master. Kaya naman sinaktan niya si Aris dahil sa pagsusumbong kaya balak niya itong ikulong sa mundo ng mga tao sa loob ng 1 linggo ngunit nakatakas si Aris dahil pala kay Leo. At nais na daw ni Leo na palayain sila sa kontrata ng malupit na celestial wizard. Sinubukang isara ni Karen ang gate pero ayaw sumunod ni Leo. Makalipas ang ilang araw ay sinusuyo na ni Karen si Leo pero ayaw na nito sa malupit na celestial wizard. Pagsapit ng 1 buwan ay nagbalik si Karen pero ayaw nang magpagamit sa kanya ni Leo kaya sinaktan niya na lang ang nanghihinang
spirit para kapag namatay ito ay matatawag niya na ulit si Aris. Subalit pagsapit ng 3 buwan ay natutunan ng mag-adapt ni Leo sa mundo ng mga tao. Nang dumating si Master Bob dala ang malungkot na balitang namatay si Karen sa isang mapanganib na misyon dahil wala itong magamit na spirit. Hindi ito sinasadya ni Leo dahil nais niya lang na matutunan ni Karen na wag silang ituring na mga kasangkapan lang. Nalaman ni Lucy ang buong kwento kaya nais na lang maglaho ni Leo bilang kabayaran sa pagkamatay ng kanyang master. Nais iligtas ni Lucy ang celestial spirit dahil isang aksidente lang ang pagkamatay ni Karen. Kaya naman gamit ang kapangyarihan ni Lucy ay pilit niyang binuksan ang Gate of the Lion upang mailigtas ito. At dahil sa ginawa ng dalaga ay nagtungo doon ang Spirit King na sinasabing hindi na daw maaaring makabalik si Leo sa kanilang mundo. Ngunit pinaglaban ni Lucy ang karapatan ni Leo dahil hindi naman talaga ito ang pumatay sa malupit niyang master na si Karen. Dahil sa bugso ng damdamin ay mas lumakas si Lucy at napalabas ng sabay-sabay ang kanyang mga celestial spirit. Ngunit naglaho din ang mga ito at nanghina si Lucy. Dahil sa mga ginawa ni Lucy ay pumayag na ang Spirit King na pagbigyan ang kahilingan ng dalaga na pahintulutang bumalik sa spirit world si Leo. Saka nagpakita si Karen na tuluyan na ring natahimik ang kaluluwa. Nakuha ni Lucy ang susi nito at tuluyang nakabalik si Leo sa spirit world. Nalaman na rin ng mga kaibigan na isang espiritu si Loki. Saka nito binuhat ang master niya upang makipagkwentuhan. Tapos nagbigay pa ito ng mga tiket sa isang hotel resort para sa kanila. Nang makitang nakahanda na kaagad si Erza na mag-swimming. Saka nagbalik si Loki sa kanilang mundo para tuluyang magbalik ang kapangyarihan. Nag-enjoy ang ating mga bida sa beach subalit nahihilo si Natsu sa surfboard. At nagpatuloy pa sila sa paglalaro upang makapag-enjoy sa Akane Resort na pinakasikat na puntahan ng mga turista sa kaharian ng Fury. Habang si Juvia ay naging stalker na talaga ni Gray. Relax na relax si Erza sa araw na ito. Nang makatulog ay napanaginipan niya ang nakaraan nung isa pa siyang alipin ngunit iniligtas siya ng isang matanda. At nang magising ay nagsuot na siya ng armor. Nangyayain siya ni Lucy na magsaya kaya nagsuot ng magandang damit. Patuloy ang kasiyahan ng mga tao sa lugar. Sila Natsu naman ay naiinis dahil palagi silang natatalo sa laro kaya nagsimula silang manggulo. At lumapit na rin si Juvia kay Gray. Nagpakita ang isang mukhang Minecraft character na inatake ang ating bida dahil ayaw niya ng magugulo. Inanyayahan naman ni Gray na sumali na lang si Juvia sa fairy tale. Saka bigla silang pinasabog ng isang lalaki pero hindi napansin nila Lucy dahil kasabay nito ang mga paputok. Siniswerte si Erza sa card game ngunit nakilala niya ang bagong banker na tinawag siyang ate. Nakilala naman ito ng Magic Knight at ang isa pa ay hinahanap din si Erza kay Gray pero hindi nito nasaktan ng Ice Wizard dahil kay Juvia. Ngunit biglang dumilim dahil sa magic saka binaril din si Natsu ng Minecraft man. Samantala nabihag na rin ni Sho ang mga tao gamit ang kanyang mga baraha. Si Lucy naman ay nahuli rin ni Miliana na kilala din ni Erza. At nagpakita na rin si Wally na kakilala din ng Magic Knight. Maging si Simon ay nakilala rin ng dalaga. Dahil mga dating kasamahan pala ito ni Erza upang isama siya pabalik. At kapag hindi siya sumunod ay papatayin nila si Lucy. Saka napatulog din nila si Erza gamit ang mahika. At nalaman ni Lucy na natalo na rin sila Gray at Natsu. Ibinigay din ni Wally ang pusa kay Miliana bilang regalo. Dahil balak pala nila Sho na ibalik si Erza sa Tore ng Kalangitan dahil matutuwa daw si Jellal sa katuluyan na silang nakaalis. Si Lucy naman ay sinubukang gamitin ng mga susi para makaligtas siya. Nang matusok si Lucy dahil sa kutsilyo ng nasa loob ng baraha, kaya tinutok niya ang tali para putulin ito ng lalaki. At nagmadali siyang hanapin ng mga kaibigan para magpatulong subalit nagyelo si Gray at nabasag. Dahil ang totoo ay itinago pala ni Juvia si Gray para makaligtas. Si Natsu naman ay galit na galit dahil sa nangyari. Samantala balak pala ni Jellal na gawing sakripisyo si Erza para sa kanyang maitim na plano. Nagising si Erza sa loob ng barko patungo sa Tore ng Kalangitan. Niyakap naman ni Sho ang tinuturing niyang ate pero nagagalit pa rin siya dahil tinraidor nito si Jellal. Sa nakaraan ay mga kasamahan pala ni Erza ang mga ito noong mga alipin pa sila kasama na rin si Jellal. Sa Magic Council ay pinag-uusapan nila ang natirang tore sa mga winasak nila noon. Sa pagkakaalam ng mga kasamahan sa council ay kambal ni Sigrain si Jellal na namamahala sa tore. Samantala naglalakbay sa dagat sila Natsu pero hindi nito makontrol ang motion sickness. Hanggang sa maramdaman ni Natsu ang panganib kaya nawala ng malay ang mga hayop sa paligid. Saka nakita nila ang tore ng kalangitan kaya gumawa ng water dome si Juvia para hindi sila makita. Namangha si Erza dahil natapos talaga ng mga dating kasamahan ang tore. Saka sinabi ni Sho na si Erza ang gagawin nilang buhay na sakripisyo para sa paraiso na pinapangarap nila. Sa nakaraan ay nahuli sila sa kanilang pagtakas. Sinabi ni Jellal na siya ang nagplano ng pagtakas pero si Erza ang pinagbintangan nila. Giit ni Sho na siya ang nagplano ng pagtakas nila noon pero natakot siyang umamin. Alam daw ni Erza na balak nilang gumamit ng pinagbabawal na mahika. Ngunit natutuwa pa dito si Sho upang makamtan nila ang paghihiganti sa sangkatauhan dahil sa
malupit nilang nakaraan. Nang biglang sumugod si Erza at nagawa itong matalo, nagising si Happy sa lugar na maraming pusa, at hindi rin naniniwala si Happy na natalo ang kanyang mga kaibigan. Kalaunan ay nabalitaan nilang nakatakas daw si Erza, pero kumpiyansa naman si Jellal na walang makakatakas sa tore ng kalangitan. Hindi pa rin alam ng Magic Council na si Jellal at si Grain ay iisa dahil isang projection niya lang ang naroon, kaya nagmungkahi pa ito ng malakas na kapangyarihan para daw mawasak ang tore. Samantala hinahanap pa rin ni Erza ang mastermind. At nandoon na rin sila Natsu pero kailangan nilang makapasok ng palihim kaya gumawa si Juvia ng oxygen helmet at ginamit nila ito upang makarating sila sa lihim na lagusan sa ilalim. Ngunit nakita rin sila ng napakaraming bantay doon. Kaya nagalit si Natsu at pinrito sila ng salamander, at si Gray ay tinusok sila ng yelo nito. Pinalabas naman ni Lucy si Virgo at pinarusahan nito ang mga kalaban. Si Juvia ay hindi tinatablan ng bala saka nagtulungan ng isang team upang tapusin ang lahat ng mga bantay sa lugar. Subalit biglang bumaba ang hagdan dahil pinapapasok sila ni Jellal dahil para sa kanya ay isa lang itong laro. Sumasang-ayon na ang mga kasamahan ni si Grain sa council dahil sa pangmamanipula, at kumain naman sila Natsu nang makita ang masasarap na pagkain. Saka tinulungan ni Virgo na magpalit si Lucy na nakita naman ni Gray. Sinabi ni Virgo na nagmula pa ang damit sa spirit world na nagustuhan ng mga kasama. Kalaunan ay nakita na naman sila ng mga bantay ngunit mabilis na tinapos ni Erza ang mga ito, at sinabing wag na silang makialam pero hindi makakapayag si Natsu dahil kinuha din si Happy. Nais din lumaban nila Lucy pero ayaw ni Erza na mapahamak din sila. Ngunit mapilit ang mga kasama dahil parang isa na silang pamilya kaya dito nila unang beses na makitang umiyak ang Magic Knight dahil malapit na rin daw siyang mawala. Kinwento ni Erza na ang iba pang tawag sa tore ay ang R system na ipinatayo ng mga black magic user upang magawang mabuhay ang isang taong namatay. Dahil sa pagpapahirap sa mga alipin ay nakakuha sila ng kailangang kapangyarihan. At ang mga nagtangkang tumakas at magrebelde ay isa-isang nawawala. At doon niya rin nakilala si Jellal, kung saan niligtas siya nito dahil sa nakapagtatakang pangyayari ay natalo ang mga bantay. Ngunit dumating naman ang magic tropes. Kalaunan ay ibinalik ng mga bantay si Erza sa kulungan subalit hindi nakabalik si Jellal. Ngunit sa isang iglap ay lumaban na si Erza sa mga ito at pinag-utos sa mga kasama na lumaban na sila. Dagdag pa ni Erza na noong panahon ding iyon ay nagbago si Jellal dahil tila naging isa itong Diablo. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup-chup.